Hello Gambler Peeps! Kumusta kayo? So we're going to review another premium Bandai bootleg Gundam Lefrityu 1/144 scale. Nirelease siya noong July 2023. Ito pala ay in celebration doon sa unang episode ng Gundam Witch from Mercury side story Vanadi's Heart. Pero hindi pa ito anime, kundi ito yung kanilang monthly Gundam Ace comic magazine. So ito yung unang episode, kaya nirelease nila yung model kit ng Lefrityu. So yung price niya before 1,980 yen or nasa $14 or nasa 783 pesos. So nirelease ulit ito ng 2024 January, nasa bandang $23 na, hindi na 14. Nasa bandang 1,350 pesos na. Nung nirelease naman to ng Waymay as a bootleg kit noong January 31, 2024, nasa 230 baht or $6 or 365 pesos. So ano ba yung lore nitong Gundam Lefrityu? Ayan, so yung Gun Arm na sa story ng Witch from Mercury, di ba yung Gun Arm ay system para yung mga mobile suit ay magamit bilang prosthetic extension. Send yung kanilang consciousness doon sa mobile suit. Yung mga nalumpo, pwede may lagay pansamantalang consciousness nila sa mobile suit. So, yun yung purpose ng Gun Arm talaga sa story. So, doon binase yung Lefrityu. Kung wala talaga siyang weapon, kahit isa, sa loob at labas ng mobile suit, wala, zero. Kaya talagang hindi siya ideal sa combat. Ngayon, dahil daw doon sa Vanadi's incident, kailangan niya lumaban, kailangan gamitin yung Lefrityu. So, yung nakikita nyo ngayon ng Tiger Arm ay galing pala sa isang kanang braso ng isang large mobile suit. Kinuha niya at eventually, naging formidable naman yung Lefrityu dahil kinatakutan din siya noong time na yun. Balikan natin yung model kit aspect ng Lefrityu. So, hindi na ako nakapag-video ng unboxing. So, pakita ko na lang sa inyo yung box nito. So, meron siyang 7 runners. Tapos, ito yung kanyang instruction manual. Lahat naka-Chinese. May English din pala. Hindi rin naman. Madali naman siyang maintindihan. At yun, sa loob ay makukuha natin. Meron siyang yung mismong Lefrityu, yung kanyang sticker. Tapos, meron din siyang kasamang action base. May kasama rin siyang screwdriver. Tapos meron din siyang adapter para isuksok dito tapos ilagay sa likod. So naiwala ko siya ng konti. Na-black hole ako ng di oras. Kaya hanapin ko pa. Dito tayo sa aesthetic tsaka plastic quality. Pag-usapan muna natin yung aesthetic. So overall, yung design, ang ganda ng proportion ng katawan. So hindi siya masyadong boxy, slim. Yung unang kita ko nito nung nilabas siya sa Pre-Bandai, wow ako, paano ako makaka-pre-order doon sa Pre-Bandai? Ang bilis mawala, segundo lang, ubos na. Doon tayo sa plastic quality, guys. May mga ilang mga defects siya pagka nilapitan mo ng todo yung mata mo. Maganda yung gawa ng Waymay. Nung una kong impression, para siyang bling sparkle yung details na makikita mo sa plastic. Sharp yung kanyang mga edges at madalang yung defects niya sa mold. Kasi usually pagka makikita mo may nakalubog, may halimbawa ito makinis to, pero usually sa bootleg magalas to, ito makinis. Ito kung may mapansin nyo, smooth naman, madalang kang makakita ng ganun dito sa Lefrityu. Halos wala nga siguro sa ilang aspeto lang, pero hindi nakita. So overall, gusto ko yung plastic quality nito kahit papano, kahit bootleg siya. Pagdating naman sa stickers, ang ginamit ko lang, actually ginamit ko lahat, pero tinanggal ko ito. Kung mapapansin nyo, pininturahan ko na lang ng acrylic paint na pink, medyo metallic na pink. Pati sa mukha, ganoon din yung ginawa ko. Pero eventually, dahil kulay gray yung mukha niya, hindi na rin siya masyadong makita sa pinaka-clear plastic. Siguro kung mas clear pa to, mas okay. Tapos dito sa chest niya, hindi masyadong okay pa rin yung sticker, pero
Eventually, ipipaint ko na rin yan. Tulad yan, oh. Ito okay naman. Basta mga flat surfaces, okay naman yung stickers niya. So, overall, pasado sa akin yung aesthetic tsaka yung plastic quality para sa isang bootleg. Para siyang bling or sparkle. Kaya maganda. Magandang pang display. Kaya nga lang, kailangan pa rin niyang magkaroon ng panel lines kasi napaka plain looking kapag wala siyang panel line. Tulad nito, siguro maganda lang itsura dahil sa ilaw, nakikita nyo yung shadows ng mga panel niya, kaya lumilitaw yung details. Pero pag tutok yung ilaw sa medyo malayo-layo, hindi nyo na makikita masyado yung details, kaya i-panel line nyo or i-paint. Ako bala ko i-paint yung ibang parts para mas kitang-kita yung detalye niya. Next tayo, articulation. Start with the head. Tingala. Side to side. By the way, hindi mo siya ma-80 360. Mahirap tumatama yung mga parts niya. Ayan. Leg, gilid. The usual witch for Mercury neck. Ball joint dito sa base at ball joint dito sa dulo. Tapos meron siyang armor na nagagalaw. Movable armor. Double ball joint sa arm, dito sa shoulder, I mean. So tayo siyang labas ng ganyan. Nagdagdag yung kanyang shell unit. Kaya niyang tumaas ng ganyan. Kaya din niyang mag 360. Walang problema. Bicep rotation. Arm bend, which is more than 90 degrees. Pwede na. The usual hand ball joint. Torso. 360. Walang problema. May konting up crunch. Tapos hip joint movement. So, pwede siya ng ganyan. Walang problema sa movement. Split. D-bend. By the way, itong thruster niya dito is hindi movable. D-bend. Ayan. Hip rotation. Walang problema. Tapos, dito na tayo sa ankle. Merong ankle armor na naka-ball joint. Ayan. Tapos, kaya niyang mag-take ng ganito para sa malupitang posing. Itong toe ay naka-ball joint, samantalang itong heel ay naka-peg. So again, hindi pa rin siya marorotate kasi naka-C-clip dito. Articulation ng main body, very basic lang. So dito na tayo sa articulation ng kanyang tiger hand. Dito sa ibabaw, ang kanyang movement ay i-rotate itong pinaka-shoulder armor ng ganito. So meron din siyang handle dito. Ayan. Yung kanyang main handle is na-rotate ng ganito via peg. At meron din siyang konting shoulder bend. Ayan, may konting shoulder bend. Click natin. Tapos, yung kanyang tiger hand, yung mismong hand niya ay na-rotate. And ang individual fingers ay articulated. Ball joint sa base dito sa thumb. Tapos 2 joint sa bawat finger. So kaya niyang ganyan. Manuntok. Kaya din niya manuro. Okay? Pero hindi natin gagawin dito yung dirty finger. Ayan. So yun yung kanyang articulation. Okay, so dito tayo sa accessories. Para natin gagamitin sa iba't ibang way yung kanyang tiger hand. So yung una, yung default na use nito is hawakan niya lang yung handle dito. Ayan. So sasaksan lang yan. And yun. Yun ang kanyang use. Next, pwede siyang i-align ng nakaganto. So, pwede siyang nakahawak na ganyan. Tapos i-align mo na ganyan. Tapos meron siyang kasamang adapter o connector. Set mo na siya dyan para magamit mo siya ng pagganyan. So, pwede siyang gawing
beam cannon. Kailangan mo pang tanggalin to. Ayan. So dito, oo nga pala, may sticker dapat sa bawat dulo. Daliri. Ayan, pwede niyang gawin parang cannon, something like that. So, gaya ng sinabi ko kanina, na black hole ko yung adapter to. So, may peg dito, tapos meron siyang ball joint na isinusuksok dito sa likod. So, sabi sa lore, ginagamit din siya as dagdag na booster. Isa pang way para magamit yung kanyang tiger hand ay yung parang rocket punch. So, rotate lang natin to. Ayan. So, tapos ipoforma natin yung daliri na naka-clench fist. Ayan. So, pwede kang gumamit ng ganyan. Tapos, gamitin mo yung free action base. Tapos, pakagat mo lang siyang ganyan. Or, ang ginawa ko kasi, nag-drill ako ng butas, kumuha ko ng runner para maging peg siya, tapos pwede siyang ipeg dito sa kahit anong 3mm hole. So bakit ko ginawa yan? Pag-usapan natin sa problems encountered. Unahin muna natin ang elephant in the room, or rather the tiger in the room. Oo, yung kanyang tiger arm. May kabigatan din kasi. Kaya habang nilalaro, ilang araw ko na rin, siguro mga 2 days ko na rin in-experiment, lumuluwag na yung kanyang ball joint dito. Pansin nyo. So kailangan lang siya mag-rely dun sa shape ng kanyang arm joint para mag-stay siyang ganyan. Buti lang medyo stiff yung joint dito sa shoulder, kaya na-stay niya. Pero kung ganyan lang, hindi masyadong stable. Tapos yung hindi rin kinakaya ng ball joint ng kanyang kamay ng manipulator. So kahit gusto ko siya iganyan, gumagana. So ang naging solution ko dito ay wala kong tatanggalin ko to, o kaya puputulin ko na lang tong handle. Then yung dinrill kong butas, nilagyan ko ng peg. Ayan. So mas control ko ngayon yung position ng kanyang tiger arm. Speaking of tiger arm ulit, na-encounter kong problem ay medyo hindi ganun ka ganda yung slot ng kanyang joint sa mga daliri. So dapat kasi mga hanggang ganyan dapat siya. Ayan, hanggang ganyan yung nakaabot ng daliri. Pero ayan, okay lang naman. Pero minor break lang yan. Ano pa? Medyo natatanggal ito. Didikit ko na lang yan. Wala na problema masyado dyan. Dito sa main body, problema, ayan, lumuluwag na dahil nga mabigat yung kanyang tiger arm. So, pagka pinul mo ng konti, medyo sisikip pa siya. O kaya ganyan. Mas merong locking mechanism yung kanyang shoulder. Ayun, yung shell unit, natatanggal. Maluwag. So, pagka medyo ginagalaw-galaw mo yung armor, natatanggal yung shell unit. Tapos pagka nilagay mo yung sticker, dahil makapal siya, mas lalong natatanggal, mas lalong lumuluwag yung shell unit dito sa magkabilang balikat. So dito, ang problema lang naman dito yung alignment ng sticker, pero hindi na siya masyadong makita rin. Okay, so nakikita ko din sa pag tumagal-tagal pa, mas luluwag pa yung kanyang joint. Minsan nalalaglag, ayun,
madali malagdag tong ankle armor. So far, yun lang naman. So ito, yung butas din dito ay purpose din niya para ilagay itong mas smooth, mas yung display niya sa action base. Tapos itong action base ay para lang sa Tiger Arm. Kapag ginamit na siya sa mismong mobile suit, ayan, hindi siya kaya. So yun lang naman yung problems encountered, which is, meron pa pala. Ayan. Eto, nag-trim pa ako ng konti dyan para mag-fit, pero yung ganun pa rin, may gap pa rin dyan sa shoulder armor. So, medyo magtitrim ka ng konti sa iba. Tapos, sisikipin mo na yung dito, yung joint para sa paggamit ng Tiger Arm. Yun lang. So ang ating verdict ngayon sa Weimei 1144 scale HG Lefrit Chew. Para sa akin, maganda na ang plastic quality. Stiff na rin, stiff enough yung kanyang mga joints. Konti lang yung iyong ititrim dun lang sa may bandang shoulder armor. Yung kailangan mong itrim para mag-fit ng gusto. And konti lang yung sa shell unit, siguro i-paint mo na lang, tapos idikit mo na lang ng permanent yung shell unit, yung pinaka-transparent. Tapos okay kasi sa akin yung uniqueness ng kanyang armament, yung kanyang tiger hand. At kumbaga parang nagustuhan ka na rin nung lumabas yung P-Bandai nito, kaya sabi ko kung magkakaroon ng bootleg nito, kukuha ko para ma-review, tsaka sariling kopya mo na rin. Worth it ba? Yes. Kung kukuha ka nito, huwag ka na dalawang isip. At mas mura na to sa Hobby-Wang o kaya sa 168. Kung may budget ka para sa P-Bandai, then go. Kung wala naman at gusto mo ito, pwede naman. So para sa iba pang mga Gunpla toy reviews, leave a like, share, and subscribe na sa ating YouTube channel, Young at Soul. Kita-kits!